Simula noon, nanirahan na kami sa aming tiyahin dahil siya na lamang ang pamilya ni nanay. Nagkataong wala ding pamilya si tiya dahil ang pagkakaalam ko, nalulong sa bisyo si tiya kaya iniwan siya. Habang naglalakad, pinilit kong kinukurot ang sarili ko para mawala ang takot na nararamdaman ko. Ate Maya, ate. Teka, sino yun? Pam? Bakit ka lumabas? Baka mas pagalitin tayo ni Tia. Ayos lang. Pinagalitan naman na tayo, pareho pa din naman. Hindi niya tayo binibigyan ng pagkain kaya mas mabuting tuluyan ko na siyang hindi sundin. Saka ang bibigat ng nilabahan ko At isa pa, alam ko nakakatakot talaga at ayokong hindi kita sasamahan. Ikaw talaga. Halika nga dito. Siyempre, palagi kitang sasamahan ate. Nga pala, bakit ka natatakot? Anong nangyari? Kanina kasi parang may naririnig akong iyapak sa likod ko. Yung parang may sumusunod sa akin. Sumusunod? Tinignan mo ba kung sino? Hindi Pero parang hindi iyapak ng tao. Bigla ako na naman naalala yung mga sinasabi ng mga matatanda dito. Na mababangis na hayop kaya tumakbo ako. Yung sinabi nilang may kambing na kinain at parang pati lamang loob walang pinalampas? Oo, kaya talaga natakot ako. Ay, huwag kang mag-alala ate. Magtutulungan tayo kung anumang hayop yun. Salamat bunso Pero parang ayos naman na. Sumisikat ng araw At ayun, yun ang timba ko. Teka, bakit ang isang timba ay may dugo sa tubig? Hala! Ate! Kaninong dugo yan? Hindi ko din alam. Pero huwag kang mag-alala. Gising na mga tao ngayon. Kung may mananakit man sa atin, may tutulong. Ate, naninindig ang balahibo ko. Huwag mo nang tingnan. Sige na, bumalik ka na doon at maglaba. Pero ikaw, hindi ka ba magpapasama? Hindi na. Mas mapapagalitan lang tayo kung madatnan ka ni Tia na hindi naglalaba.